Hi guys! Ngayon ang pag-aaralan natin ay about sa simple curve. So kung kayo ay engineering student, so pwede itong makatulong sa inyo at ituturo ko sa inyo kung bakit hindi mo na kailangan mag-memorize ng formula sa simple curve. So sige, pag-aralan natin to. Alamin muna natin kung ano yung mga elements ng ating simple curve. So sige. Mag-drawing lang tayo. So, for instance, meron tayo nung tinatawag na radius. Ayan. So, and then gawa lang tayo ng curve. Yeah. So, alam na natin na ito ay r, which is radius natin. And then we have this, the central angle. Let's put it on I. And then, ano pa? So, itong curve na ito, itong ginawa natin na curve na yan, yan. Ang tawag dyan ay LC or the length of curve. So, lagay lang muna natin kung ano yung mga... So, R is our radius. And I is our central angle. And LC is our length of curve. Ngayon, meron tayong tinatawag na point of curve, point of intersection, and point of tangency. So, alamin natin yan. So, lagay lang ko lang muna PT. So, PC, point of curve. And then, PI or POI, point of intersection. And then we have PT, point of tangency. So, nasan tong mga to? So, yan. So, mag-draw lang ako ng line dito sa ating curve. Yan. And then dito din sa kabila. So, yan. So, ang gagawin natin is, ang point na ito ay tinatawag na point of curve or yung kung saan nag-uumpisa yung ating curve. And then, so dito sila nag-intersect. So, alam na natin kung ano yan. So, that is our PI or point of intersection. And then lastly, dito is our PT or the point of tangency. So, ano pa yung mga kailangan nating malaman dito? So, meron din tinatawag na long curve. Ayan. So, ang long curve natin ay yan yung curve. Yan yung line kung saan from PC to PT. Yan. Tinatawag na long curve. So, ano pa yung mga kailangan nating malaman dito? So, kung nag-drawing tayo ng straight line, yan. So, merong line dito hanggang dito. Ang tinatawag naman dyan ay it's letter M or it stands for middle ordinate. And then, we have our E. Yan. So, that is external distance. So, lagay lang natin yung ating mga iba pang elements. So, we have our C, that is long chord. And then, our M, which is our middle ordinate. And then, our E is our external distance. So, yan na yung ating mga elements. And then, meron pa tayong tinatawag na T, our tangent distance. Yan naman yung line
from PI to PT. Yan. That is our T or our tangent distance. So, pwede din dito itong from PC to PI. So, tangent distance din yan. So, meron na tayo ng lahat ng yan. So, ngayon is pag-aralan natin yung mga formulas. So, yan naman ay para sa ating part 2. So, hello guys. Ngayon ay pagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa simple curve, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo na kailangan mag-memorize ng formula dito. So, sige. Ngayon, may kailangan lang kayong matandaan about dito sa ating tinatawag na simple curve, no? Yun yung degree of curve. So, meron tayong tinatawag na D or our degree of curve. So, dito sa degree of curve, sinusolve yan ng dalawa. So, meron tayong arc basis and then meron tayong tinatawag na chord basis. So, umpisa muna tayo dun sa may arc basis. Yan. And then, meron tinatawag na chord basis. So, dito sa arc basis, guys, ang kailangan nyo lang malaman dito is yung length kasi, yung length of curve natin. So, redraw lang tayo. So, halimbawa, meron tayong ganyan. So, sa arc basis is nagbe-base siya dito sa arc natin. Ayan. Diyan sa ating arc. So, merong mga ginagamit na may tansya kasi yan, yung 1 degree curve. Ganun. Yes. So, mayroong sa ibang bansa, gumagamit sila ng yan. Ang ginagamit is 20 meters, 30 meters, or 100 feet. Pero tayo dito sa Pilipinas ay gumagamit ng 20 meters. No? So, yan. So, sa atin, gumagamit tayo ng 20 meters. So, paano ba nakuha yung formula na the radius is equal to, or the degree of curve is equal to 1145.916 all over R. Diba? So, paano ba nila nakuha yan? Yung degree of curve is equal to 1145.916 all over R. So, ito pala, pwede nyo yung i-memorize para hindi kayo solve lang solve. Or nasa inyo yan. So, this is the degree of curve. Yan. So, kung gusto nating malaman yung ating radius or ating degree of curve, so, solve natin siya, no? So, we have the formula for our distance. Ito, yung length of curve. So, let's say, length of curve is equal siya sa r theta. R times our the angle para makuha yung length of curve natin. So, yun, gawin lang natin to. So, we have our arc length is 20. So, equal siya sa our radius. And then, our degree of curve, d, and then multiply it by in radians siya, no? So, that is 2 pi all over 360. Yan. So, kung gusto mong isolve si D, so, solving for D tayo, ang mangyari dyan is, ito, i-reciprocal natin yan. So, that is 20 times 360 all over 2 pi. Para malipat siya dito and maging multiplication. All over R. So, solve nyo lang ito sa calculator. Then, so,
Ilan ba yan? So, all over 2 pi. Yan. So, dyan nakuha yung 1145.916 all over R. So, kung kailangan mo naman ng radius at given yung degree of curve, then, just, pagpalitin mo lang to. No? Magiging ang formula ng radius is equal siya sa 1145.916 all over D. So, yan yung isa sa mga formula natin na dapat ninyong matandaan. So, ito is, pwedeng minimemorize yan. Or para kasi kung hindi niya ni-memorize, ang mangyari is ulit-ulitin yung magdi-drive dito. Yan. Pero, yun. Nasa inyo naman yun. So, ngayon is, paano ba natin masosolve itong mga iba pang nandito, no? So, our tangent distance. Itong, ito pa pala, yung long chord basis. So, sa chord basis naman, so, from the word itself, nagbe-base siya sa chord. So, nagbe-base siya ngayon dito. So, that is 20 meters. And then, still this radius and this is degree of curve. So, ang gagawin ko lang dyan is hatiin ko siya. No? Hatiin natin. So, just imagine na hati yan. So, yun. So, this becomes 10 meter. And this will become D all over 2. So, kapag nag-drawing ako ng panibagong circle, ay ano yung panibagong triangle, magiging ganito yung itsura niya. So, this is our radius. No? And then, this is our angle, which is D all over 2. And this is our chord distance na nakalate, which is 10 meter. So, kung gusto mo makuha si degree, so, just use a trigo ang gagamitin natin. So, this is opposite all over hypotenuse. So, ano ba yung opposite over hypotenuse? So, just use the sine. So, SOHCAHTOA. So, yan. So, sine is equal to opposite over hypotenuse. Cosine is equal siya sa adjacent over hypotenuse. And then, tangent is equal to opposite over adjacent. So, this time, gumamit tayo ng opposite all over hypotenuse. So, we will use sine. So, equal siya sa 10 all over R. So, kung gusto natin na masolve si D, actually, pwede na yan eh. So, yan. So, magiging siyang D all over 2 arc sine 10 all over R. So, para matanggal lang si 2 dyan, just multiply 2. So, 2. Yan yung magiging formula natin sa degree of curve if chord basis siya. No. So, sige. Alamin naman natin yung iba pang mga formula. So, dalawa na tayo, no? So, halimbawa, kailangan nyo makuha itong so, dito muna tayo sa ito, yung tangent distance. So, gusto kong kunin, guys, itong triangle na ito. Ayan. Yung shaded triangle na yan.
So, sige, kunin ko lang yan. So, we have our dyan, and then yung tangent curve natin. And then yung radius r. So, yan. So, this is t. And, tandaan nyo, dahil point of tangency yan, or tangent sila, so this becomes 90 degrees. Yan, radius. So, dito is our, nandito yung dalawa pa. No. So, lagyan ko lang yan. Ginagaya ko lang yung nakadrawing dyan, no? So, yan. So, kanina, this is C. So, this becomes C all over 2. And then, this one is, meron pa yung curve dito. Para makita nyo lang, no? Na this is our middle ordinate. And this is our external distance. Ayan. So, ngayon, solve natin si tangent distance. Kung paano ba siya sinusolve using this using trigo lang din talaga. So, ngayon, gusto natin malaman. So, this is our... So, ano yung angle na ito ngayon? So, kung kanina is this is only I, ihinati natin siya. So, ang mangyari ay... Anong mangyari? So, kanina, so I lang siya. Kung hinati mo siya, so hinati mo, di magiging siyang, I all over 2. Ano lang yan. So, sige. Solve lang tayo, no? So, halos kaparehas kanina. So, gagamit lang tayo ng trigo. So, daso ko atowa. So, this time is gagamit ako ng, so, check nyo nga kung ano to. So, this is opposite. So, solving for t tayo, no? And this is, ano yan? Adjacent. No? So, we have the opposite all over adjacent. So, ano yung gagamitin natin dyan? So, that is tangent theta. Yun, nakuha nyo guys. So, by substituting the given, so we have the tangent I all over 2 is equal to t all over r. So, the tangent distance is, so, yan na yung magiging palatandaan natin. So, sa tangent, gagamit ka ng, tangent distance, gagamit ka pala ng tangent dito. Sa case na to, sa simple curve. So, tandaan nyo yan, na. So, just multiply this r. So, r tangent I all over 2 is equal to the tangent distance. Ngayon, gusto nating malaman ito muna, si external. No? So, si external distance. Gusto kong makita nyo na from here to here hanggang dun sa ating curve. So, that is radius, di ba? So, ito yan eh. Ito yan. Ito is radius, di ba? Itong linya na yan. From here to here is our radius. So, ibig sabihin, from here to here is our radius din. Which is ito nga yan. From dito hanggang dito. So, sana nakukuha nyo yun, no? Madali lang naman, no? Hindi naman siya ganun ka-complicated na tignan. Kasi paikot yan. So, mangyari is, kung radius yun, so radius din to. So, yan. So, paano mo na masasolve itong E? So, kung hanggang dito, yung distance niya, so may E ka pa dito. So, ang kabuuan nito, so ano yung kabuuan niyan? That is R plus E. So, ngayon, yan yung ating hypotenuse. Diba? So, ngayon, dahil given naman madalas yung radius or na-compute natin yung radius natin. So,
anong gagawin natin? So, in terms of radius tayo. So, use this. Ano yan? So, that is adjacent. No? Adjacent yan. And then, ito naman ay our hypotenuse. So, anong trigo yung gagamitin natin? We have the adjacent, tapos hypotenuse, all over hypotenuse, I mean. So, that is cosine. Cosine theta. So, substitute lang natin. So, we have cosine I all over 2 is equal to adjacent, we have R all over R plus E. Yan. So, ito, pwede na to. No? Or mag-solve for E ka pa dyan. Pero, yun. Para sa akin, okay na yan. No? Kasi pwede ko na siyang shift solve. Pero kung gusto nyo na talagang makuha kung ano yung formula niyan, so just cross multiply. So, we have R plus E is equal to cross multiply. So, that is R all over cosine I all over 2. So, transfer R. E is equal to R. And then, this becomes what is the conversion of 1 all over cosine? So, that is simply secant, no? Secant I all over 2 minus R. So, just, yung R is gawin lang natin is factor out. So, that will become this. So, yan yun, no? Ganyan yung gagawin natin. So, I don't want to memorize that. As long as I know this, okay na sa akin, no? Or kung gusto ko man, di at least makukuha ko na siya. So, yan. So, next is our middle ordinate, no? Pero ngayon guys, ang gagamitin ko is itong triangle na ito. Yan. Yung triangle na yan. So, gawa ulit ako. Ilagay ko ulit yan dito sa gilid. So, yan. And then, ito. This is C all over 2. This is radius. And then, this is I all over 2. Itong C all over 2, madali lang yan isolve, di ba? Kung kailangan nyo. So, just, sige, mamaya. So, ngayon, kung kanina is, this is, kabuuan nito is R. Tapos, may M dito. Kikita nyo may M dyan, no? So, gusto ko lang hanggang dito na distance. So, ano kaya yung gagawin natin dyan? Ano yan? So, gagawin natin, kung radius to, merong M dito, sir, i-minus natin yan. Yeah, ganun yung gagawin natin. So, this one is R minus M. So, R minus M. So, first is solve for our chord distance. So, we have the I all over 2. So, that is, what's this? So, this is opposite all over hypotenuse. So, what's that? Opposite all over hypotenuse. That is sine theta. So, we will have sine I all over 2 is equal to C all over 2 all over R. So, our opposite is C all over 2. Our hypotenuse is R. So, ngayon, just cross multiply. So, R sine I all over 2 is equal to C all over 2. Then, multiply mo lang tong 2. We have 2R sine I all over 2 is equal to C. So, yan. So, nakuha nyo na yung chord distance. So, lastly is our M. So, ano naman yung gagamitin natin dyan sa M natin? So, that is adjacent all over hypotenuse. So, adjacent
all over hypotenuse. So, ano yung gagamitin natin dyan? So, that is cosine theta. So, cosine I all over 2. Ano yung adjacent natin? We have the r minus m all over r. So, yan. Okay na sa akin yan. So, kayo, kung gusto nyo pang ang gawin is solve for m talaga. So, pwede din naman just multiply yung r. So, we have r cosine I all over 2 is equal to r minus m. So, transpose m, transpose r cosine I theta, I all over 2. So, we have m is equal to r minus r cosine I all over 2. So, divide mo lang si r or factor out si r sa both side. We have 1 minus cosine I all over 2. So, yan. Yan na yung mga formulas na gagamitin natin dito sa simple curve. So, isa, we have our tangent. Or simply, hindi mo na kailangang i-memorize yan kasi gagamit ka lang ng trico. So, after this, nalaman na natin. So, punta naman tayo sa mga example. So, let's try. Kung natutunan ba talaga natin itong mga formulas na nalaman natin. So, sige, let's go.